mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula 2025 to 2030. Pwedeng nangyayari na to. Kung mangyayari pa lang, kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Okay? Ito yung last deck. Pero may iba pa akong deck. Depende kung ito na ba yung magiging last deck. Depende sa sitwasyon. Kaya well, ang dating sa akin, sa loob ng 5 years na to, may iba sa inyo na magkakaroon ng dalawang manliligaw. Whether may karelasyon na tapos may nanliligaw pa, may magkakagusto pang iba, o single pero may ma-attract siyang more than one love interest. So ganun parang communication, yung ano siya, panliligaw o courting ay through message, text, chat, email, written siya, hindi siya yung verbal. Okay? Anyways, ibang senaryo. Ano pang masasabi dito? Nako, na-backstab naman. Diyos ko po. Ink. Ano kaya yun? So, sa case na to, anong pwede nating masabi dito? Parang ang dating kasi, may mga tao na hindi tanggap kung ano kayo o bilang kayo. Yung akala mo tanggap ka, hindi pala. Parang binackstab nga eh. Yung akala mo mapagkakatiwalaan, hindi pala. Ganon. So ito, parang ganito. Yung mga taong may tattoo, ink to eh. Diba, may mga tao mahilig sila sa tattoo. Ngayon, may mga tao din na ayaw nila ng tattoo. So akala mo, akala ng iba sa inyo, tanggap kayo bilang tao na may tattoo. Kasi may iba na ayaw nga nila ng tattoo. Feeling nila evil person pag may tattoo. Basta ganun, parang may mga taong ibang tingin sa mga taong may ganyan. Tattoo, may pierce, yung may hikaw, mga kung ano-anong hikaw. Yung parang masyadong kakaiba. O hindi karaniwan. So again, akala ng iba sa inyo
tanggap sila, pero pag nakatalikod pala yung iba sa inyo, kung ano-ano yung sinasabi, ayaw pala sa tattoo nyo. Tapos parang ang dating akala mo mabait kasi tanggap ka sa anyo mo, regardless kung anong meron ka, tattoo, peklat o ano man yan. Akala nga ng iba sa inyo tanggap sila, pero hindi pala, binabackstab dito, oh. Ako, binabackstab. Kumbaga, pag nakaharap okay sila, pag nakatalikod hindi pala okay. So fake friend to. Sama man na malapit sa inyo, maganda kung i-clear natin to. Sino kaya to? Ang itsura ng taong to na pwede mag-backstab sa iba sa inyo? Anong information tungkol sa kanya para maiwasan nyo? Wala yun. Nine of Ghost. So, ano to? Siguro, ang taong to ay malayo sa iba sa inyo. Magkaiba kayo ng bahay. Kasi hindi to yung tao na kasama sa bahay, magkalayo. Siguro yung taong to ay hindi na nakakausap ng iba sa inyo ngayon. Hindi pinagkakatiwalaan eh. Hindi na nakakausap, pinagkakatiwalaan. Medyo taliwas, di ba? Mag-stick na lang tayo dun sa magkalayo. Magkalayo sila, hindi sila nagsasama sa isang bubong. Eh, ano to? Parang best friend eh. Ganon, close friend. O relative. Basta ka-close. Sobrang ka-close. Ano pa ba? Siguro maluho. May pagkamaluho yung tao para lang may idea kayo. Sa description, ano pang detalye? Oo nga, oh. Mukhang nga malayo sa iba sa inyo. Sobrang layo. O someone na palagi makakausap ng iba sa inyo. Lagi niya kausap. Kaya nga napagkakatiwalaan eh. Kasi nga lagi kausap sa call. Sa call. Ang tindi. Call pa. Eh basta, regardless kung anong klaseng communication to, basta lagi niya nakakausap, message call, pero magkalayo sila ng bahay. Someone na may pagka-argumentative o debater.
may pagka competitive. Sabihin natin confident siya. Saka yung yung kilos niya makikita mo confident siya. Saka pag may paniniwala siya, feeling niya yun na agad ang tama. Mahirap baguhin ng isip o paniniwala. Ganyan yung description ng tao dito. Anyways, kukuha pa ba ako ng ibang detalye? Eto, babasahin ko na lang. Extra message. Dali naman itong intindihin. The key to prayer is to forget what I think I need. When I lean toward love, I am led. At ang huli, when I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.